Inamin na po ng Department of Health na karamihan sa mga health center na itinayo sa ilalim po ng Health Facilities Enhancement Program or HFEP ay nananatiling hindi nagagamit dahil sa kakulangan ng mga doktor at nurse. Sa plenary debate ng Kamara sa panukalang 253 billion peso po na budget ng DOH para sa taong 2026, kwestiyon ni Akbayan Representative Chel Jokno kung bakit 200 lamang po sa 600 na health center na itinayo sa ilalim ng HFEP ang aktual na gumagana ngayong 2025. Binanggit niya na nasa kabila po ng paglalaan ng mahigit po sa 170 billion pesos para sa mga infrastructure at kagamitan ng programa sa nakaraang 10 taon, nananatili pa ring mababa ang porsyento ng mga gumaganang pasilidad. Aabot umano sa 400 billion pesos po ang kabuang gastos kung isasama ang pondo para sa mga supply at tauhan ng mga pasilidad. Tinanong rin po ni Congressman Jokno kung inahilintulad ba ni Health Secretary Teodoro Orbosa ang HFEP sa flood control program ng DPWH dahil kakaunti lang ang aktual na gumagana sa mga health center. Sa mga pagdinig kasi sa budget ng DOH, sinabi po ni Secretary Orbosa na tila kapareho ng kinakaharap ng DPWH sa kanilang flood control program ang mga problema sa Health Facilities Enhancement Program ng DOH. Nilinaw naman po ng sponsor ng budget na si Bataan Representative Albert Garcia na wala namang tinatawag na ghost health facilities sa ilalim ng HFEP. Madam Chair, Honorable colleague, hindi po ibig sabihin nito na ghost project itong mga health centers. Nandun po sila. Kaya lang, dahil kakulangan po ng mga taong o healthcare professionals na magpapatakbo nito, so they are not functioning. But they are there waiting to be activated and hopefully ay malagyan po sila ng mga personnel para makapagbigay sila ng serbisyo sa ating mga kababayan. Well, my question, Honorable Sponsor, was if that the reason why the Secretary of Health described the HFEP as the flood control of the DOH is because only a few, according to him, of the health centers are actually functioning. Ayon po kay Congressman Garcia, nakikipagkasundo na po ang DOH sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga Memorandum of Agreement para sa paglalagay ng mga tao para sa mga pasilidad na kanilang hiniling. Posibleng umanong kulang sa pondo ang ilang LGU para kumuha ng mga doktor at midwife at mga nurse. Hindi na umano ito saklaw ng kapangyarihan ng DOH. Sinabi rin niyang dapat nang kumilos ang Department of Interior and Local Government dahil sila po ang may pangangasiwa sa mga LGU. Hinamon naman po ni Congressman Jokno ang DOH na ayusin ang mga paulit-ulit na problema sa implementasyon ng HFEP dahil sa pagkaantala ng serbisyo, lalo't at mga mahihirap ang direktang naapektuhan. Inilunsad po noong 2008 ang HFEP, ang pangunahing programa ng DOH na layong tiyakin ang pagkakaroon po ng sapat na health facilities para sa mga mahihirap at nasalaylayan ng lipunan. Nagbibigay ito ng pondo para sa infrastruktura at kagamitan ng mga government health facility sa buong bansa. Kabilang na po ang barangay health station, rural health unit, district at provincial hospital at mga specialty center.